So, hello guys. Ko-content muna ako kasi boring ako. Gusto kong pinggan. So, may nagtatanong sa atin na buy and sell. Bago ang buy and sell. Nagtanong siya doon sa TikTok natin. Message siya sa akin. Alpombra yata yung pangalan. Maalala. Pero tinatanong niya. Sabi niya, boss, kumukuha ba kayo ng Ford na unit? Sabi ko, yes, oo, syempre. Actually, sa mga, bigyan ko kayong tip sa mga baguhan na buy and sell. Kumuha kayo ng unit na Ford, okay, mataas sa Ford. Pero pag-aralan nyo muna. Magsimula kayo sa Fiesta. Automatic. Okay, pwede rin, manual muna. Kasi, mahilig ako sa Ford units. Explain ko sa inyo kung bakit Yung iba takot dun. Yung iba naman, makakatulad ko hindi. Kasi depende sa research nyo So, depende. Pero ako, kahit anong kasi kinukuha namin Kahit anong unit. Actually, naranasan din namin. Puro kami Ford kasi yung advertisement ko is all Ford's unit. So, kaya ang ginawa namin, nung nagkuha kami ng maraming Ford, pinag-aralan ko muna yung pyesa, kung paano gumagana yung mga models, kung ano yung laging sirang models, ganun. Step by step, hanggang sa, hindi naman sa gumaling, natuto lang, medyo natuto sa Ford. So, yung tanong ni Alpombra ba yung pangalan mo? Kasi, ganito yan, bakit maganda ang Ford? Takot lang yung tao dito sa Pilipinas sa Ford, pero sa ibang bansa, maganda talaga ang Ford, lalo sa States, kasi every kanto dun, may pyesa ang Ford. Okay. So, yun. Pero, kung papipiliin ka, kunwari, yung mga buyer, takot sa Ford. Takot kasi, actually, kaya sila takot kasi, dito kasi sa Pilipinas, okay, dito sa atin mga loko-loko yung mekaniko ng Ford. So, hindi ko naman nila lahat. Pero, yung iba kasi, parang ganito. Parang kung ba explain, hirap explain kunwari, yung mga ordinary dito, yung mga mekaniko ng mga old school, yung mga gumagawa ng kung ano-anong sasakyan. Yung iba kasi na mekaniko, matanda na. Hindi mo sinabi hirap lang explain. Kumbaga matanda na, hindi na nag-update ng knowledge. Ang problema kasi sa Ford, guys, ma-computer kasi siya. So, every function kasi nun, ang dami sensor. Unlike Japanese car, di ba, BIOS? Madalang mo makita yung mag-check engine. Depende na kapag talagang sasabog na yung makina o may problem talaga sa makina. Sa Ford kasi, everything, ang daming sensor. So, every bit, sa hangin lang, sa konting ganito lang, iilaw na. Kaya nga, mas alaga ka sa Ford, di ba? Ang problema lang kasi dito sa atin yung mga mekaniko dito, nananaga minsan. Hindi ko naman nila lahat, pero marami kasi. So, ang ginagawa ng iba, yung ibang natuto sa YouTube, ibang natuto based on experience, syempre, kailangan nila ng OBD kasi para ma-scan mo yung Ford sa yung Chevy, kailangan mo ng OBD. Kailangan mo ng magandang OBD, kailangan mo ng computer para magawa mo. Kasi tuwing magkakabit ka rin ng module o yung tinatawag na, kumari, tawag dito ABS module, pag pinalitan mo yon, magpo-program ka, ibig sabihin ipapadetect mo ulit dun sa ECU nung Ford na nagpalit ako ng ng ABS module. So ipo-program pa yun, hindi yun basta-basta plug and play na ikakabit mo tapos gagana na, unlike dun sa mga Japanese car na pag sinalpak mo yung pesa, yun na, gagana na ulit. Okay. So, ganun. Ang problema ng mga mekaniko dito, nananaga. Siyempre kasi, kumbaga, out of 10, 4 lang yung marunong sa Ford. Parang ganun. Kasi nga, yung ibang mekaniko, di naman nag-upgrade na dun sa computer, sa laptop, sa OBD. More on old school yung gawa. So, nangyayari, nagiging top chair o nagiging mataas yung fee dun sa mga gumagawa ng Ford.
So yun, para makamura ako, ano na lang kami, eksperimento kami. Pinagtripan namin yung mga unit naming Ford. Ginawa namin sarili hanggang sa paunti-unti, natuto kami dun sa mga unit, kung ano yung mga common mistake. At magugulat kayo kasi minsan nga takip lang ng reservoir. Takip lang ng reservoir. Yun lang yung sira kaya nag-overheat. So, sa mga natin episode natin, pag-aaralan natin yun. Pero, para sa mga buy-and-sell natin, mga tropa natin buy-and-sell dyan, pag-aaralan nyo yung Ford, maganda. Kasi, mura nyo makukuha kasi yung iba kasi yung nagbebenta nun, sinukuan na. Sinukuan na nung may-ari. Oh. So, matic or manual. So, common yung mga TCM saka yung mga ABS. Yun ang laging sira. Yung TCM naman guys, actually, gaya nito. Lalabas doon sa sensor sa OBD kapag dinetect TCM. So, automatic mga 10 to 15K to 20K ang singilan doon pati yung pyesa. Plus pa yung mekanikong gagawa, di ba? So, mahal. Kaya sinasabi mahal yung pyesa ng Ford. Pero kung marunong nga kayo, kasi akong ginawa ko yung mekaniko ko si Joseph, siya yung magaling magbaklas-baklas ng mga tapos ako sa diagnostic. So, kahit pa paano, na-figure out namin yung sira. Magugulat kayo, yung TCM hindi naman yun talaga lagi nasisira. As in, kapag lalabas yan, kapag may error, pero hindi absolutely lagi sira. Yung iba, marumi lang. Kasi madumi lang, kasi yung design flaws ng Ford, katagalan nadudumi, pinapasok ng dumi yung TCM, pati yung mga ship port, mga ganun. So, iba minsan nililinis lang. Ang ginagawa ngayon ng ibang mechanic, yung mga hindi diretsong mechanic, sasabihin nila na pinalitan yung TCM, which is nilinis lang naman. So, may mga ganun, hindi ko naman nilalahat. Siyempre, may mga ganun talaga. Kaya ka dito, hindi yun about dahil mahal yung Ford, hindi. Kung may tamang research lang kayo, alam niyo kung saan dadalhin yung mga unit nyo kapag nagkaroon ng problemang ganito. Madali lang, sarap gamitin, sarap kaya drive ng Ford. Kaya hindi kami takot kumuha ng Ford kasi yun nga, may research kami doon. Kaya mas maganda, research yung Ford. Pagkakitaan nyo pa. Marami kasing umayo na sa mga Ford. Ang masakit lang naman sa Ford na na experience namin is yung nagbenta sa amin ng ano ba yun? Mali yung isang piston pero umaandar. Galing nga manual wala ganun talaga Sabi ng may-ari, dineclare niya nag-overheat pero hindi naman niya sinabi na ipina-overall niya na. Nagulat kami, umaandar naman hanggang sa amin na inabutan. So ang ginawa namin, yun kasi medyo advanced na. So kumuha na kami ng mga specialists, may specialty ng Ford. Pinalitan talaga yung head, so medyo mahal. Umabot kami ng siguro 60, parang 60K. Pero okay lang kasi wala ganun talaga kumbaga hindi ka matututo kapag walang ganun. So careful na kami next time. Saka nag-invest kami sa mga bagong OBD, mga mas advanced OBD para makabili kami ng mga Ford. And believe me, dami ako nabentang Ford. EcoSport, Fiesta, EcoBoost, no problem. Yung mga nakaraan ko dito puro Ford. So, kabisado na namin kasi. Yung isang Ford doon, bigyan ko kayong hint, yung Focus doon, binili lang namin yung 100K. 100K, biruin mo 20, 13 yata, 2013. Sira lang nun is, ba sira na? Ship. Actually, actuator yata, reverse actuator. So, bili lang kami ng 7,000. Sinorse out pala sa Lazada Gaming nga lang yun, parang 4,500. Tapos, yun, working na. Ako na nagre-program. Diba? So, pag-aralan nyo yung Ford, so ito sa nagtatanong ng Ford, ayan, binigyan na kita ng hint, boss. Okay lang ko muna ng Ford, basta pag-aralan nyo muna. Okay? Kami matapang kami. Tapang katao ko kasi medyo kabisado na namin yung Ford niya. So, research lang. Then, meron na rin kami nakukuha na ng mga parts na. If ever nahirapan kayo, o kaya titira kayo ng mga mekaniko nyo sa ganyan. Sabihin nyo ako, dalhin nyo sa shop. Gusto nyo free pa. Kahit gusto nyo, libre ko pa kayo ng OBD. OBD pa natin yan. Dalhin nyo lang doon sa garahe. Alam nyo naman yung address. Hanapin nyo na lang dito sa page namin o kaya dito sa TikTok
Okay lang muna. Kasi dami pa akong hugasan eh.